Alas 11 ng umaga sa isang kanto papunta sa isang public hospital sa Urdaneta. Nabulaga ang mga taga-baryo sa pagratrat ng baril sa isang sasakyan na minamaneho umano ng isang doktor. At kung bakit nangyari ito, ganito ang pinagmulan ng kwento bago maganap ang trahedyang iyon. Taong 1,948, bandang alas 3 ng madaling araw. Tahimik ang isang baryo sa isang liblib na bahagi ng Urdaneta City. Mahaba ang kalsada, diretso, at halos walang dumadaan kapag kalaliman ng gabi. Isang poste lang ang may ilaw sa kanto. At sa ilalim nito, may nagpakitang kakaibang tanawin. Isang motor ang nakabulagta sa gilid ng Barrio Highway. At katabi nito, nakahandusay si Calvin, ang tinatawag na kabo ng mga kabo sa wedding. Basag ang side mirror, may hiwa sa gilid ng ulo, at nakapatong ang motor sa binti niya na para bang maingat na inihanay. Aksidente raw. Yan agad ang bulong ng iilang gising sa baryo nang kumalat ang balita. Pero may mga bagay na kahit anong pilit mong gawing aksidente ay ayaw sumunod sa kwento o sa gustong palabasin ng may kasalanan. Tuyo ang dugo sa sugat, pero bakit may sariwang patak sa likod ng damit? Gasgas ang motor pero walang bakas ng preno sa kalsada. At ang posisyon ni Calvin, para bang inilapag lang sa damuhan. At ang malabo dito, sa isang baryong walang dumadaan sa oras na yon, walang jeep, walang motor, walang naglalakad, paano maaaksidente ang isang single na motor dito, gayong wala namang bako ang daan na pwedeng maging dahilan ng pagtilapon nito? At madalang din naman na may makasagasang jeep o bus sa oras na yon, dahil kakaunti lang ang dumadaan dito. Kaya naman agad na naghinala ang iba sa mga kakilala ni Calvin na baka hindi aksidente ang nangyari, kundi sinadyang pinatay si Calvin. Pagdating ng dalawang nakamotor sa pinangyarihan ng aksidente, sina Misael at Garo, ang mga batang tauhan ni Calvin sa wedding, tahimik lang silang nagmamasid. At ang unang pumasok sa isip nila, hindi ito aksidente, may naglagay kaya mo dito. Yun ang unang hinala ng dalawa sa kanilang usapan. Pagkalipas ng ilang oras mula nang matagpuan ang bangkay ni Calvin, unti-unting kumalat ang balita sa buong Urdaneta. Hindi naman kasi basta-basta ang taong namatay, dahil kabo siya ng mga kabo. At sa mundo ng wedding noong 1,948, mabigat ang posisyon na iyon sa sugal na kinasasangkutan niya, dahil kadalasan ito ang mga taong naghahatid ng pera sa mga politiko at may mga protektor na politiko. Siyempre, hindi naman gagana ang pasugalan kung walang bayaran o mga padrinong matataas, lalo na dito sa Pinas. Si Calvin Ruiz, 36 na anyos, kilalang matapang pero patas sa mga tao niya. Sa dami ng kubrador, tagalista, at maliliit na kabo sa Pangasinan, si Calvin ang tinitingala. Hindi dahil sa yabang, kahit may dala siyang baril. Hindi doon natatakot ang tao sa kanya, kundi dahil marunong siyang bumuhat ng tao. Kaya naman kung sino man ang may ginawa sa kanya, mali man o tama, ay may karampatang sukli, dahil alam nilang may darating na kapalit na katumbas nito. Kung hindi kabutihan, ay isang kamatayan. Pero sa bahay naman nila, halos mabaliw si Mariela Ruiz, ang magandang nurse na asawa niya. Tahimik si Mariel sa labas, pero ang totoo, ilang buwan na siyang hindi mapalagay. May mga gabi na hindi na siya ginagabi sa duty, pero umuuwi pa rin ng hating gabi. At madalas, may naghahatid sa kanya. Isang doktor, si Dr. Horacio Levy. Si Dr. Horacio Levy, 41 anyos, hindi taga Urdaneta. Galing siya sa Dagupan at lumipat lang sa Urdaneta District Hospital. Sa ospital kilala siyang magaling, pero may isang bagay na hindi alam ng karamihan. Obsessed siya kay Mariel. Sa tagal na rin ng trabaho ni Mariela Ruiz, kahit lalaking-lalaki ang asawa nito at may autoridad, ay hindi naiwasan ang tukso sa ospital dahil sa mga panahong ito, kabit na siya ng doktor. Si Mariela Ruiz, ang asawa ng kabo, ay pinopopoy ng doktor na si Doc Horacio. At ang lalaking ito, siya rin ang doktor na di umano'y nagsabing aksidente sa motor ang nangyari kay Calvin. Pero si Doc Horacio naman ay may sarili ring pamilya sa Dagupan
at doon siya umuuwi. Gaya ni Mariela at ng asawang si Calvin, may kanya-kanya rin silang mga anak. At kahit may peligro sa buhay nila dahil sa trabaho ni Calvin, naging maayos naman ang pagsasama nila. Sa katunayan, matagal nang pinagre-resign ni Calvin ang asawa niya. Hindi sa pagyayabang, pero mas mataas talaga ang kinikita ni Calvin noon kumpara sa mga profesional dahil sa sugal na weteng at mga koneksyon nitong politiko. Pero habang nagsisipag si Calvin, ay hindi naman niya alam na chine-check-in na ng nasabing doktor sa motel ang asawa nito. At nalaman lang ito ni Calvin noong mga panahong halos patayin na niya ang doktor at malala na ang relasyon ng doktor at ng asawa niya. Pero huli na nang bago niya malaman na iba na pala ang dumodoktor sa kapirasong langit ng kanyang asawa. At dito nagsimula ang kaguluhan sa buhay nila nang malaman ni Calvin na iniiputan pala siya sa ulo ng maganda niyang asawa at ng doktor na si Horacio. Samantala, kung ganun ang kwento, isang kataksilang love triangle ng tatlo. Sa panig naman ni Calvin ay naroon ang mga loyalista niyang tauhan. Bilang boss ng mga kabo, dalawang karakter ang mas kilala sa kalsada kaysa sa ospital. Misael, 19 anyos, mabilis kumilos, mabilis mag-isip, palaging inuutusan ni Calvin. At si alias Garo, 21 anyos, mahiyain at hindi palabara. Pero pagdating sa loyalty, parang tatay na si Calvin sa kanya. Sila ang dalawang batang umaasa kay Calvin. Sila ang sumasalo ng galit niya, saya niya, at trabaho niya. At sila rin ang unang nakaramdam na may mali sa pagkamatay niya. Kaya habang patuloy ang investigasyon, unti-unting lumilinaw sa mga nakakakilala kay Calvin na hindi simpleng aksidente ang naganap. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang tanong ang hindi mawala sa isip ni Misael at Garo. Sino ang gustong mawala si Calvin? At kung may motibo, hindi kaya nag-ugat sa sariling bahay? Iyon ang tanong nila sa sarili. Pero hindi rin nila isinantabi ang ideya na baka may nabangga si Calvin na malaking tao dahil sa weteng. Ngunit habang lumalalim ang investigasyon, lumilitaw na hindi konektado sa weteng ang pagkamatay ng amo nila. Ayon sa mga salaysay ng ilan nakadikit ni Calvin sa ilegal na sugal, noong huling linggo ng Oktubre, 1978, nagsimulang maging magulo ang mundo ni Calvin. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa weteng, kundi dahil may napapansin siyang kakaiba sa kilos ng asawa niyang si Mariela. Matagal na niya itong napapansin, pero mas lumala ang lahat nang mas madalas na itong mag-extend sa ospital. Mas madalas umiwas sa usapan. Sa mga panahong iyon, hindi agad nagduda si Calvin. Pagod lang yan, sabi niya sa sarili. Pero isang gabi, habang pauwi si Mariela mula sa duty, isang puting kotse ang dahan-dahang huminto sa harap ng bahay nila. At mula roon, bumaba si Dr. Horacio Levy. Hindi nagsalita si Calvin, hindi nagtanong, pero sa loob niya, may pumutok na tahimik na galit. Kinabukasan, tinanong niya si Mariela, "May problema ba tayo?" Pero ang sagot ng babae ay puro iwas. "Pagod lang ako, Calvin. Huwag mo akong kulitin." Doon nagsimulang mabuo ang lamat. Sa ospital naman, ibang usapan ang umiikot. Mga palihim na bulungan ng mga naka-duty na hawak daw ni Dr. Horacio si Mariela. Si Dr. Horacio, tuwang-tuwa sa pag-aaway ni Mariela at ng kanyang asawa. Kaya mas lumakas ang loob niya. At sa bawal nilang relasyon, mas lalo siyang naging agresibo. Hindi ka bagay sa kabo lang. Iyon ang laging sambit daw ng doktor. Itong si Mariela naman ay parang tanga, nahuhumaling sa mga pambobola ng doktor. At hindi niya maisip kung gaano kadelikado ang pagtataksil kay Calvin. Hanggang isang gabi, sa parking lot mismo ng ospital, paglabas ni Mariela at ng doktor para sumakay na, hindi pa man nabubuksan ni Dr. ni si Horacio ang pinto ng kanyang sasakyan, ay napasigaw si Mariela ng, "Wag, Calvin!" Bigla na lang may tumamang matigas na bagay sa batok ng doktor. Tumama ang mukha nito sa mismong sasakyan niya, halos mawalan ng malay. At pagharap niya, bunga nga ng 45 na baril ang nakatutok sa mukha niya. Ang may hawak ng baril ay si Calvin. Dumating si Calvin kasama si Misael at alias Garo. Ayon sa salaysay ng dalawa, sila ang humahawak kay Mariela para hindi ito makialam sa ginagawa ni Calvin sa doktor. Dito binantaan ni Calvin ang doktor. "Sa susunod na makita ko pang kasama mo ang asawa ko,
Babaunan ko na ng tingga ang ulo mo. Iyon mismo ang salitang binitiwan ni Calvin. Sa makatuwid, ipinakita lang niya kung sino siya sa doktor noong gabing iyon. Wala namang nagawa ang doktor, na parang naging maamong tuta na nakayuko ng bunganga na ng baril ang nakatutok sa ulo niya. Pero hindi pinatay ni Calvin ang doktor noong gabing iyon. Siguro dahil ayaw niyang tumakbo o lumayo sa pamilya kung sakaling hanapin siya ng batas. Marami namang magluluwat kay Calvin dahil sa mga kapit niya sa politiko. Ang kaso lang, ayaw niyang palakihin pa ang gulo. Para sa kanya, sapat na iyon para manahimik ang doktor. Pero doon siya nagkamali. Dahil sa mga sumunod na araw, hindi na pinapasok ni Calvin ang asawang si Mariela sa ospital. Sinabi niya rito na kahit illegal o legal man ang perang kinikita niya, ang mahalaga ay hindi sila nagugutom at walang tumatarantado sa pamilya niya. At binantaan din ni Calvin si Mariela na kung makikipagkita pa siya ulit sa walang niyang doktor na iyon, ay pagpapatungin na lang silang dalawa sa loob ng isang kabaong. Total ganyan naman daw ang gusto nila. Natakot si Mariela sa asawa niya noon, kaya sinunod niya ito. Dahil alam ni Mariela na kapag sinabi ni Calvin ay ginagawa niya. Pero sa sobrang obsesyon ng doktor kay Mariela at sa pagnanais nitong makaganti kay Calvin sa ginawa nito sa parking area ng ospital, kinausap ni Dr. Horacio si alias Tamir Olmedo, isang taong kilalang gumagawa ng trabahong marurumi para sa ilang tao sa Dagupan. Tahimik si Tamir, hindi maingay, pero kapag may pinagawa sa kanya, maayos ang linis. At sa pag-iimbestiga ng mga pulis, ito ang lumabas, na buo ang plano ng doktor. Simula Oktubre 27 hanggang Oktubre 30, sunod-sunod nilang minanmanan si Calvin. Anong oras lumalabas? Saan dumadaan ang motor? Aling parte ng baryo ang pinakamadilim? At anong oras walang dumadaan? Huling linggo ng Oktubre, 1978, bandang alas 9 ng gabi. Gabi-gabi ganito ang routine ni Calvin Ruiz. Mag-iikot sa ilang kubrador, sisilip sa weteng, at saka tatambay sandali sa may tindahan bago umuwi. Pero hindi niya alam, sa loob ng isang puting pick-up na nakaparada sa dilim, naroon sina Dr. Horacio Levy at Tamir Olmedo. Ayon sa sabi ni Tamir, doon siya dadaan habang nakatingin sa malayo. Diretso langan yan, wala pang ilaw dyan sa bandang kabarwan. Yan ang pinakamalinis, dagdag pa niya. At bago mag-alas 10, nakita nila si Calvin, nakasakay sa motor papauwi, walang ibang dumadaan. Tahimik ang kalsada, eksakto para sa kanilang plano. Paglapit ni Calvin sa gitna ng mahabang baryo highway, humarurot ang pickup mula sa gilid, hindi para banggain siya ng todo, kundi para saktong tabigin ang likuran ng motor. Isang mabilis pero kontroladong swipe mula sa bumper. Tumilapon si Calvin ng ilang metro, pero hindi ganoon kalakas ang impact para mamatay agad. Bumagsak siya sa damuhan, gulong-gulo. Pero humihinga pa. Dito na pumasok ang trabaho ni Tamir. Bumaba siya ng pickup, mabilis pero tahimik. Hawak niya ang isang bakal na tubo, manipis pero mabigat. Sa unang hampas sa ulo ni Calvin, napigtas ang lakas nito. Isang beses pa, diretso sa batok, natigil ang pag-ungol. Doon tuluyang binitawan ng katawan ni Calvin ang huling hininga. Pero hindi pa tapos ang trabaho. Kailangan mukhang aksidente. Ayon sa reenactment ng investigasyon, mabilis na inutusan ni Tamir ang doktor na hawakan ng ilaw. Dapat daw ay makita nila ang talsik ng dugo. Itinabi nila ang motor ni Calvin, pero hindi nila itinapon. Maingat nila itong ipinatong sa binti niya para magmukhang doon siya nadaganan. Itinulak nila ang motor sa damuhan para magmukhang sumadsad. Ginasgas nila ng bahagya ang gilid ng gulong para magmukhang may gasgas. Pero ang pinakamahalaga, nilinis nila ang kalsada. Hinatak nila ang katawan papalayo ng 2 talampakan para mawala ang tunay na posisyon. Inilagay nila ang dugo sa noo, pero hindi sa mismong damo para magmukhang matagal ng tuyong sugat. Si doktor mismo ang naglagay ng konting sariwang dugo sa likuran ng damit ni Calvin gamit ang gloves. Ito ang magiging palatandaan na hindi siya tumilapon ng harapan, pero iyon din ang pinaka magpapaligaw sa investigasyon. At bago pa man matapos ang libing ni Calvin,
nagsimulang gumalaw ang mga pulis sa Urdaneta. Hindi pwedeng basta sabihing aksidente lang ang nangyari dahil si Calvin Ruiz ay hindi ordinaryong tao. Marami ang koneksyon nito, marami ring kaaway, at alam ng lahat na kapag may nangyaring masama sa ganitong klaseng lalaki, mayroong nag-utos. Unang sinuri ng pulis ang mismong lugar ng insidente at doon pa lang may nakita na silang hindi tugma. Una, walang skid marks sa kalsada. Ibig sabihin, walang nagpreno, walang nagulat, at walang nagsubok umiwas kay Calvin. Kung totoong nadulas o nabangga, imposible iyon. Pangalawa, walang oil spill at walang bakas ng pagkahulog ng motor sa sementong daan. Pangatlo, ang damuhan sa gilid ay napatag para bang may humila kay Calvin palayo sa mismong kalsada. Parang inilipat dito, sabi ng isang pulis. Sa barangay, nagkalat naman ang chismis na hindi na bago sa weteng. Politiko ang nagpapatay dyan. Baka hindi na nagremit dun sa taas, may tinamaan sigurong malaking tao. Natural na red herring ito sa kwento. Dahil kilala si Calvin na nagdadala ng pera pataas, may ranggo, at may hawak din ng mga pangalan na ayaw mabanggit sa publiko. Pero habang mas lumalim ang investigasyon, mas lalong lumabo ang anggulong politiko. Mas lalo pang naging kahina-hinala nang mapansin ng pulis ang pattern ng UP sa gilid ng motor. Parang tama ng bumanggang pick-up, hindi ng bus o jeep na iniisip ng lahat. Sa kabilang banda, gumagalaw din sina Misael at Garo. May sarili silang pag-iimbestiga sa nangyari sa kanilang amo at ang pangako ng dalawa sa kabaong ni Calvin ay simple lang. Mamatay din ang taong mastermind bago pa mailibing ang amo nila. Kaya Oktubre 31, 1978, bandang alas 11 ng umaga, tirik ang araw, papunta sa public hospital ng Urdaneta, ang sasakyang minamaneho ni Dr. Horacio Levy. Tahimik ang kalsada, isang kanto lang ang may lilim, mukhang ordinaryong araw. Sa unahan, ilang metro mula sa ospital, may motor na mabagal ang andar. Dalawang lalaki ang sakay nito. Naka-jacket ng mahaba at sa ilalim ng haba ng jacket ay nakatago ang Armalite. Nakasombrero ang mga ito at nang paglapit ng kotse ng doktor sa eksaktong spot na walang tao, walang vendor at walang tricycle, saka humataw ang motor. Umusog sila sa kaliwa, sabay lapit sa bintana ng driver. Kasunod noon, sunod-sunod na putok mula sa Armalite, malinis, walang preno, walang paltos. Nabasag ang salamin, nagkalasog ang dashboard. Tumagos ang mga bala sa dibdib, leeg at panga ni Dr. Horacio. Hindi na siya nakagalaw. Tumagilid ang kotse, umakyat sa bangketa at bumangga sa poste. Sumunod noon ang pagpapatakbo ng dalawang lalaki. Mabilis at diretso papalayo sa pinangyarihan ng krimen. Para bang kabisado nila ang bawat liko, bawat eskinita at bawat lusutan sa lugar na iyon. Naglabasan ang mga tao mula sa tindahan. Nagkagulo. May sigawan. May nagtakbuhan. Pagkatapos ng ambush na pumatay kay Dr. Horacio Levy, mabilis na kumalat sa buong lugar ang balita. Hindi na nagtaka ang marami dahil para sa mga nakakakilala kay Calvin Ruiz, iyon ang hustisyang nararapat. Walang nakakita kung saan tumakbo ang riding in tandem na rumatrat sa doktor. Pero para sa mga nakakakilala kay Calvin at sa nangyari, alam na alam nila. Sina Misael at Garo ang gumanti sa doktor na yon. Pero walang testigo na nagbigay ng pangalan. Walang pulis na naghabol. At walang kahit sinong naglakas loob na magsabi kung sino ang bumaril. Dahil kahit patay na si Calvin, malakas pa rin ang iniwan niyang impluensya. Mga politiko, mga kubrador, mga tauhan sa weteng, pati ilang opisyal sa munisipyo, lahat sila ay may utang na loob sa kanya. Kaya nang tanungin ng pulis kung sino ang may gawa, iisa lang ang sagot ng mga tao. Hindi namin alam. At si alias Tamir Olmedo naman ay natagpuan na lang napatay sa isang creek sa Dagupan. Sabi nila, salvage daw ang nangyari sa taong iyon, pero wala ring nakakaalam kung sino ang may gawa sa kanya at hindi na rin naimbestigahan ang kaso dahil alam ng marami na pusakal ang lalaking iyon at salot din lang ng lipunan. Sa madaling sabi, marami siyang kasalanan kaya hindi mo na malalaman kung sino ang may sama ng loob na lumigpit sa kanya.
at doon natapos ang kaso. Si Dr. Horacio nakahandusay sa kotse, ipinagluksa ng ospital, pero walang nagtangkang maghabol ng katarungan. Sinubukan magreklamo ng pamilya, pero parang walang inusad ang kaso. Hanggang sa manlamig na lang ito at natabunan ng ibang kaso. Dahil walang witness, walang follow-up. Sa pamilya naman ng dalawang lalaking ito na naiwan, parehong naging balo ang dalawang babae dahil lang sa tawag ng laman at hindi pagpipigil ng sarili. Marami ang nasisira dahil sa ganitong klaseng relasyon at ang masaklap pa ay humahantong na nga lang sa kamatayan. Kaya nanahimik na lang ang magkabilang pamilya ng dalawa. At sina Misael at Garo ay ipinagpatuloy ang trabaho ng kanilang among si Calvin Ruiz bilang kabo ng mga kabo